para mas magiging mabilis yung pag-design mo ng multiple products inside your Webcake. Bago ka mag-design, kailangan mo munang i-set up yung sa POS. Okay, take note ha. Pag-create mo ng account sa Webcake, set up mo si POS. Kahit ipahuli mo na yung pagbili ng domain. Saka mo lang naman magagamit ang domain pagtapos ka ng mag-design. So kung mabilis ka matapos mag-design, mas mabilis ka makapagbili ng domain. Sayang din kasi bumili ka ng domain ngayon, matatapos mo pa yung design mo for a few months, let's say after 1 month, after 2 months, yung domain na binili mo, binayaran mo na yon, 2 buwan, hindi mo nagamit. Kaya I would recommend, bago ka bumili ng domain mo, is ayusin mo muna yung design mo. Ayusin mo muna yung backend. So proceed tayo sa POS. Dito sa POS, dalawa yung pag-usapan natin. First is pag-set up ng product, multiple products. Second is pag-set up ng promotions. If ever meron kayong mga promotion na let's say ilalagay ninyo sa websites ninyo. Okay? So una is product muna tayo. So dito sa product, yan, mag-plus lang tayo, no? So para mas mabilis tayong makapaglagay ng product dito. Ito yung ginagawa ko. Ito yung pinapractice ko. Mabagal kasi pag isa-isahin mo yan eh. Kaya what I recommend and also what I practice is magsiset up ako ng isang product. Let's say ito ay trial product. Let's say na lang to. Product A. Product A. Tapos dito naman lalagay natin yung pangalan at saka product ID and product name. Pwede nang the same lang yan, walang problema. Tapos dito sa baba is ilalagay natin yung image ng products natin or ng product natin na to. Yan. So let's say ito no. Okay. Tapos lagyan natin ng retail price. Magkano ba yan? So let's say 840. Yan. Then lagyan niyo siya ng available quantity. 100. Okay. So available quantity, ito lang yung mga dapat yung i-check dito sa loob ng sa pag-set up ng product. First is the ID, second is the name, third is dito sa baba. Yan, sa baba naman tayo, the picture, the available quantity and also the retail price. So yan yung 4 na kailangan ninyong i-set up na naka-priority. Pwede rin tayo maglagay dito ng descriptions. So mamaya ipapakita ko naman kung para saan itong description na nakikita nyo dito. Yan. Ito. Saan makikita yan? At saan magagamit yung description na yan? Let's try to save this one. Save nyo na. Okay, so this will be your product. Ngayon, kung marami kang products, mag-add ka ulit. Diba medyo hassle sa na part? Kaya what I do is ganito. Click ko yan. Tapos export. Then dito sa export selected products. So after nating ma-export yung selected product na yan, is i-open lang natin. Yan. So this will be your items or this will be the Excel file na in-export natin. So ito yung i-edit ninyo. Ito yung edit natin ha. So delete ko lang itong dalawa kasi meron ako multiple warehouse kaya naging 3 yan. So what will happen here is that product A, lagay nyo dito. Yan, for example, anong product ilalagay natin dito? Collagen. Collagen. Tapos this will be the ID. Lagay natin dito as the product name. Variation, so pwede natin burahin yan kasi magiging automatic naman yan eh. Itong image naman, so medyo hassle kasi pa isa-isa ka mag-upload sa account mo sa POS. Kaya ito yung ginagawa ko sa pag-set up yan. Pakita ko mamaya ha kung paano nyo i-set up yung sa images para mas mabilis kayong dyan makagawa. So dito naman, ang kailangan yung i-update dito is the can be sell. Ito yung total inventory ninyo. So if you are doing dropshipping, so ako kasi nag-dropship ako kaya usually nilalagyan ko lang dito ng 1,000. Yan. So kayo kung meron kayong proper inventory talaga, ilagay niyo dyan kung ano yung actual inventory niyo dito sa can be sell. Okay? So
So after nating ma-set up dito sa can be sell, next naman dyan is itong retail price. So ilalagay na natin dito yung retail price ng bawat products natin. So let's say set up tayo na ng another one. So let's say this will be number 2. This will be the product of lagay natin barley kasi yan yung napag-usapan natin kagabi barley. Yan. Tapos sa image balikan natin yan kasi meron akong ginagawa dyan para mas hindi na kayo yung upload na lang. So can be sell, lagyan ko ng 1,000 kasi wala naman akong exact exact number of inventories. So dropshipping siya So next naman is sa retail price. So lagyan natin the price kung magkano benta ninyo. Then dito naman sa sa warehouse ID. Meron ng warehouse ID. Kaya pag export natin may warehouse ID na yan. Copy niyo lang yan pababa pati itong warehouse name. Copy niyo yan pababa. So dito sa sa last part is wala na. Wala na kayong dito. Wala na kayong i-set up. Ito pala sa sa cell negative, i-close na 'yon. Okay? So para mas maintindihan kung ano yung mga sineset up natin dito is i-hide ko tong iba. Yan. Total quantity, hide. Okay? Tapos ito, hide. Then ngayon ay ito. So ito yung mga kailangan nating i-set up. Okay? Product ID, product name, image, can be sell, retail, warehouse ID, warehouse name. So itong warehouse ID and warehouse name, pwede lang naman yung i-drag pababa Ganon. Kung ilan yung products na meron tayo. Okay? So next is pag-usapan natin sa image. Ang ginagawa ko sa image dito is in-upload ko siya sa Drive. Sample ito. Upload nyo sila lahat sa Drive, yung image ninyo. Tapos, make sure na lahat ito is naka-view or yung niya, ito barley to. Yan. Itong share is naka siya. Anyone with link, naka-viewer. Okay? So, if bulk mo siyang in-upload dito, what you will do, mark all mo siya, Control A, sample Control A. Yan, mark all. Then dito tayo sa more actions, share, tapos palitan natin siya ng general access. Anyone with link will be a viewer. So after that, click mo lang yung done. Then ngayon, is kukunin na natin yung link ng bawat product. For example, sa barley, kukunin natin to. Share, copy link, then punta tayo doon sa ating Excel file. So lagay natin dito, paste. Ayan. Okay? So next is maglagay pa tayo ng isa pa ang product para masundan talaga. For example ay ba? Italin na lang dito. Ito lang, keto coffee. So lagay natin dito the name of product ID, keto coffee. Tapos drag natin dito product name and product name and ID is the same. Then kunin natin yung link ng keto coffee. Ayan. Copy link. Okay. Balik sa Excel file. Paste. Then lagyan natin ng can be sell. So ikaw bahala kung ilan ha. Tapos lagyan natin ng price. So let's say 450 to. Ayan. So delete na natin ito iba. Let's say hanggang dyan lang tayo. Delete. Let's say 3 lang. So make sure meron siyang number dito ha. This will be number 3. Okay. Product ID, product name, image, can be sell, retail price, warehouse ID, and warehouse name. And after that one, click nyo lang yung save. Save ha. So na-save na natin to. Control S ang ginagamit ko. So meron tayo naman dito. File, tapos save. Yan, naka-save na. So what will happen now? If okay na yung pag-set up mo dito, nalagay mo na lahat ng items mo, lahat ng products mo, yan. Punta na tayo ngayon sa ating POS. Para doon naman tayo doon naman natin i-upload. Since the setup na natin yung Excel natin, mag-import naman tayo ngayon.
Yan. So import, delete ko lang tong isa ha na nilagay ko para walang halo. Bulk update, yes. So import Excel, select file, then ngayon piliin na natin yung yung file natin. Sample ito. Ito yung sinet up ko na para madali na lang. So open. Use the latest quantity from the upload Excel. Check niya yan. Since wala naman tayong product na nakalagay. So ito, only create new product or variation. Okay lang na naka-uncheck yan. Walang problema since wala pa naman tayong product inside our POS. So automatically fill the variation ID by attribute. So i-check nyo din yan na automatic na siya. Then after that is start. So magsisimula na siyang mag-import ng list natin, ng products natin. At ngayon, once i-close natin to, voila, meron na tayong product nakaset up na.